Yeah, so nais ko pong ibahagi po sa inyo ngayong gabi. Kaya sa mga members natin sa Living Water, I believe it is really God's leading kay Pastor Norman na maisipan po niya na sumama na lang sa ating pong pag-aaralan ngayon. Ayos na ayos po. Ang title po ng aking mensahe, The Church is What You Make It. The Church is What You Make It. Sa positibong pagtanaw, maganda po na ang bawat isa ay mai-set ang mind doon sa pangarap at panalangin sa matinding desire na magkaroon po tayo ng church na una, kapuri-puri sa Panginoon. Okay, church na po pwede pong maipagmalaki po natin ang patotoo. Church na kung saan po mahahayag ang kamay at ang presensya ng ating Panginoon. So, hindi po pwede na mag-asama ko ng isang church na maging magandang church kung ako mismo hindi willing na maging magandang patotoo sa church. So, mga kapatid, kung ano tayo, yun po ang church. Kung ano po ang bawat miyembro, ganun magiging ang church. Sapagkat pagka pinag-usapan natin at sinabi nating church, ito po ay tumutukoy sa mismong bumubuo. Ito ang kalipunan, yung ecclesia, yung ekkaleo, yung pong called out assembly, called out people, yung mga makasalanan na hinugasan ng dugo ng Panginoon, yung mga spiritually dead na binuhay ng Panginoon, at yung pong nasa kadiliman na dinala po sa kaliwanagan. Yan po ang turo ng banal na kasulatan patungkol sa church. Again, magandang mangarap po tayo ng church na kapuri-puri sa Diyos. Amen? It is really great and wonderful to pray to God and to somehow make it our goal na ang church natin ay maging kapuri-puri sa Panginoon. Again, the title of our message, The Church is What You Make It. Hebrews chapter 10. Babasa lang po tayo ng 2 talata. Tumayo po tayong lahat. Everybody stand up please. Hebrews chapter 10 verses 24 and 25. Sama-sama po ang gawin natin pagbasa. Hebrews chapter 10 verses 24 and 25. Hintayin po nating makita po ng lahat. At hiling ko po na sumabay po kayo sa pagbasa at unawain po natin at maging sensitive na po tayo kung paano kikilos ang banal na Espiritu sa atin na gamit po ang mga talatang ito. Hebrews chapter 10, verses 24 and 25. Kung ready na po kayo, let me know by saying amen. Okay, now, everybody, loud and clear, begin. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Ama, kagalakan po ang nasa puso po namin, na kami ay mapadako sa lugar na ito upang ganapin ang iyong kalooban. To worship you, Lord, in spirit and in truth, and to hear your precious words. Panginoon, pakalinisin mo po ang aming isip, ang aming puso, at ang aming buong pagkatao. Marapatin mo po, dakilang Diyos, na kami ay maging karapat-dapat sa aming pong pagsamba at maging katanggap-tanggap. I pray, O Father, that you will use your message to encourage everyone, especially the members of your church. Ikaw po, dakilang Diyos, ang pumuspos sa akin ng banal na Espiritu. Help me, Heavenly Father, through the power of the Holy Spirit, na maabot ang puso ng bawat isa. Muli po, aming Amang Diyos, sa iyo po kami nagtitiwalang lubos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so be seated please. Pagka sinabi nating church, hindi lang po ito yung lugar o sambahan na kung saan umuupo po tayo. Kundi ito po ay katawan ng Panginoon na kung saan nagkakaroon tayo ng pagkakataon upang mag-function at magsilbi sa Kanya. The church is not merely a place where we sit. It is a body where we serve.
Kaya nga, ngayon po, ito ang aking pong sasabihin nating objective to encourage everyone na sa usapang church ng Panginoon, tayo po ay maging willing na gamitin ng Panginoon upang maging kapuri-puri sa Kanya. It is good to somehow consider our goal as godly. Ano ang dapat? What should be our goal being godly? Being God's people, bilang tao ng Panginoon, ano ang dapat goal natin patungkol sa church? Okay? This is about the glory of God. Ito ay ang patungkol sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang masasabi nating kapaligiran or atmosphere, yung pong effectivity ng gawain ng Panginoon at ng bawat bumubuo sa gawain ng Panginoon, yun po mga kapatid ay magiging impluensya sa bawat isa. Kaya nga sabi ko po, kung ang church ay binubuo ng bawat individual, ang ibig ko pong sabihin, if we will just consider the teaching of God's Word concerning church, ito po ay tao, hindi po ito lugar. At kung ang pinag-uusapan natin ay tao, ito po yung mga nagsasabing Kristiyano na inilagay sa katawan ng ating Panginoon at yun po ang church. So bawat individual ay may malaking kinalaman sa magiging takbo ng gawain ng Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin, kung ako at ikaw ang bumubuo ng church at ang magiging batayan sa magiging klase ng church na meron tayo ay ako at ikaw, anong klaseng church magkakaroon po tayo? So it is always good to consider that in our lives, being believer, ang ating pinaka-ultimate goal, again, is the glory of God. The church is what you make it. Hindi po pwede na mag-asam ka ng masayang church na hindi ka masayahing Kristiyano. Hindi po tama na naghahangad ka ng alive na church na wala kang kabuhay-buhay. Hindi po pwede na ang gusto natin maging wealthy church na hindi tayo generous people. Hindi po pwede na mag-expect tayo ng masasabi nating growing church na hindi tayo mga soul winner, na hindi po tayo nag-grow sa ating pong spiritual life. Hindi po tama na nag-expect ka ng isang bagay sa church na kinabibilangan mo na ikaw mismo alam mo na hindi ka ganon. I hope and I pray na nakukuha nyo na po sa ating panimula pa lamang ang pinaka-nais iparating po ng mensahe. Malaki ang kinalaman ko, malaki ang kinalaman mo, malaki ang kinalaman ng bawat isa, malaki ang kinalaman ng bawat miyembro sa kung ano magiging ang church na kinabibilangan natin. Kaya kung gusto natin ng happy church, be a happy believer. Gusto natin ng growing church, be a growing believer. Gusto po natin ng influential church, be an influence for good and for God. Mga kapatid, ito ang mensahe ng Panginoon. So, dito po sa ating binasa, again, babasahin ko po sa inyo. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. And so much the more as you see the day approaching. In line with this, thought, sa mga talatang ating binasa, makikita nyo po na may responsibilidad talaga tayo sa isa't isa. In fact, I can say na accountable ako sa kapwa ko mananampalataya at accountable din po kayo sa kapwa ninyo mananampalataya. Inaasahan po ng Panginoon na ako at ikaw ay magiging encouragement sa isa't isa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, please, sa ating pong magiging payak na presentation ng message na ito, allow the Holy Spirit to work in your heart, be sensitive, and be willing to submit sa kung ano po ang gusto ng Panginoon sa atin bilang kabilang at bumubuo ng kanyang iglesia. Amen? Okay, number 1, be a faithful member. Be a faithful member. Ang sabi po ng verse number 25, okay? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Sa usapang faithfulness, mga kapatid, siguro ang isang unang maganda na makita natin sa talata natin, be faithful in attendance.
Di ba? Ang isang magandang maging kagawian ng mananampalataya ay yung pong tiyakin na hindi basta-basta liliban sa bawat pagtitipon. Ang magandang church ng Panginoon, ang mga miyembro ay laging, masasabi po nating present sa bawat gawain. Huwag niyo pong itatratong shallow ang ating pong pananambahan. Sapagkat ang isang Kristiyano dinisenyo ng Panginoon na sumamba sa Kanya. At sa usapang pagsamba, meron pong pagtitipon na kung saan ang bawat tinubos ng Panginoon sa isang katawan, sila po ay masasabi nating gumaganap ng ayon sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi po, not forsaking the assembling of ourselves together. Mahirap pagtagpuin na Kristiyano ka, na sinasabi mo sa Panginoon ka, pero wala ka sa gawain ng Panginoon. So dito po mga kapatid, maliwanag na ang concept, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Kaya sa pakikinig po natin ngayon, kung sakali lang na dumating na po tayo doon sa punto na medyo iba na ang pagtingin natin sa gathering, iba na ang pagtrato natin sa worship, na talagang easily nagpapasya po tayo not to attend sa ating mga services, mga kapatid. Yan po ay magandang atin na po kaagad ayusin, sapagkat sa usapan po ng katapatan, ang isang maganda na maging katapatan natin ay ang laging pagdalo sa bawat pagtitipon. Amen? Hindi ka dumadalo sa church para po sa ibang tao. Dumadalo ka sa church bilang pagsunod sa utos ng Panginoon. At saka pa lang papasok na ang isa sa dahilan kung bakit iniutos ng Panginoon ang pagtitipon at sinasabing huwag nating pabayaan ang pagtitipon dahil tayo po ay dinisenyo ng Panginoon na magpapalakasan sa isa't isa. Amen? Basahin po nating muli ang ating teksto. Sa verse number 24, ang sabi po mga kapatid, okay? And let us consider one another to provoke unto love, okay? And to good works. Mapapansin niyo po sa Bible na talagang marami pong pagkakataon na talagang binabanggit po yung one another. Love one another. Pray for one another. Exhorting one another. Bear one another's burden. Forgiving one another. So, we cannot deny the fact na sa usapang Kristyanismo at maging usapang eklesiya, mga kapatid, ang hindi natin maitatanggi, relasyon po yan. Kaya nga ang tawag natin, kapatiran. Ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, tayo po'y magkakapatid sa Panginoon at ang kalooban ng Panginoon ay ang atin daw po na i-encourage ang bawat isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Amen? Na wag daw natin pabayaan ng pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. So sa idea po ng talata, talagang isa sa dapat nire-rebuke ay yung pong pagpapabaya sa pagtitipon. Hindi natin kailangan gumamit ng dahilan or excuse kapag talaga reasonable po yan. Pero yung hindi pagdalo na talagang intentionally at gumagawa ka ng iyong excuses, alam ng Diyos yan eh. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, hindi dinisenyo ng Diyos ang pagtitipon ng ganun lang. Meron pong divine reason. Meron pong divine intention. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko kayong tanungin, ang usapan ba ng pagsamba, ang usapan ba ng pagtitipon ay pagpapala sa atin? Well, I can say na walang Kristiyanong lalago kung wala po ang pagtitipon. So, dinisenyo ng Diyos na mayroong pagtitipon na sa kanyang masasabi po nating kalooban, ipapangaral ang kanyang salita, bibigyan ng pagkakataon ang bawat mananampalataya na makapag-render ng service. Mga kapatid, hindi pagalingan kundi patapatan. Amen?
So be faithful in attendance. Psalm chapter 122 and verse number 1. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ako'y nagalak nung kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Sa usapang faithfulness, mga mananampalataya, individual member of our church, please consider that the command of God is for us not to forsake the gathering. Amen? The assembling of ourselves together. Be faithful in attendance. Mga kapatid, be faithful in adoration. Yes, make sure that you really understand why you are attending church services. Bakit pa tayo dumadalo? Ano po ba talaga ang reason natin? Bakit tayo dumadalo, mga kapatid? To worship God in Spirit and in truth. To worship God in the beauty of holiness. Ang ating purpose kung bakit tayo dumadalo. To really worship our God. Amen? Adoration. Be faithful in attendance. Be faithful in adoration. Mga kapatid, isang napakalaking pribilehiyo na ako bilang Kristiyano ay magkaroon ng pagkakataon na aking sambahin, aking pong papurihan, aking pong dakilain ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Kaya dapat medyo particular tayo dyan. Yun po ang rason kung bakit ang ating oras ng pagdalo, ang ating kagayakan sa pagdalo, ang ating pong apiran sa pagdalo, ang ating pong puso sa pagdalo, lahat yan inaayos natin sapagkat yan po ay mahalaga sa usapan ng pagsamba. Minsan po mga kapatid, parang nagiging kasanayan na lang na hindi na po yata nararamdaman kung bakit po sa panimula ng ating service ay ating pong sama-samang binibigkas ang Roma 12:1. Mga kapatid, that is actually for the intention of reminding every believer na sa usapan ng worship, kinakailangan po ang ating pong goal ay ang maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Diba? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Huwag niyo pong i-recite lang yan. Huwag niyo pong i-memorize lang yan. Yan po ay paalala sa bawat panimula ng ating pagsamba na ang dapat po ang goal natin ay hindi lang yung basta maka-attend. Ang goal natin ay ang maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Yes. Napakahalaga po, mga kapatid, ng aral na ito. So be faithful in attendance. Be faithful in adoration, mga kapatid. God is His Spirit, and they that worship Him must worship Him in His Spirit and in truth. And again, gusto ko pong idiin po sa inyo na hindi kung sino-sino lang ang ating pong pinupuntahan sa church. Hindi kung sino-sino lang ang ating sinasamba. Ang usapan ng pagsambay nakasentro sa Diyos. Kaya kapag ka nag-aawitan, tama lang na awitan natin siya. Na kapag tayo po, mga kapatid, ay merong mga paglilingkuran, dapat lang na naglilingkod tayo sa Kanya. Amen? Mga kapatid, be faithful in activity. Yung mga gawain. Di ba? Pagka po sa church, may mga activity, tandaan nyo po na sa lahat ng mga gagawin natin, ang isang bagay na tiniyak sa atin, yung gagawin natin para sa Diyos, ang hindi kailanpaman mawawalan ng kabuluhan. Kaya nga ang sinasabi ko po, it is not enough na ang isang Kristiyano alam at may i-recite ang talata. Mga kapatid, it is always good to somehow evaluate ourselves. Sa usapang activity, mga kapatid, ang bawat gawain sa church na ito, wala pong ibang inaasahan ng Panginoon na magtatapat dyan, kundi ang mga Kristiyano. Amen? Hindi po aasahan ng Panginoon na yung mga unbeliever, yun ang magpapakatapat sa gawain. Ako at ikaw na nagsasabing Kristiyano ang inaasahan ng Panginoon na magiging faithful sa mga gawain, sa anumang gagawin para sa Panginoon. So mga kapatid, ang sabi po ng Bible,
Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. When members are faithful, the church becomes dependable and strong. Kapag ka po yung lahat ng mga mananampalataya ay nagtatapat, mga kapatid, maniwala kayo. Diba? Nagiging dependable ang church. Tumitibay, tumatatag ang church. So point number 1, be a faithful member. Be a faithful member. Number 2, be a friendly member. Isang magandang ma-develop natin sa church. Yung bang, kaya hindi tayo negative na nagiging magkakaibigan po tayo. Pero yung idea po ng pagkakaibigan, hindi po doon sa groupings, mga kapatid. Di ba? It is good to develop yung friendly attitude ba? Yung pagiging mapagkaibigan. He who had friends must show himself friendly. Yun po ang sinasabi ng Bible. Bagamat alam po natin na sa friendship, may level yan eh. And there is a friend which sticketh closer than a brother. At alam nyo po, realidad po yan. So there's nothing wrong na meron talagang kaibigan na pwede mong pagkatiwalaan. Yun talagang ang idea, mas intimate po kayo. Pero mga kapatid, maganda pong i-develop natin bilang mga miyembro na maging pala kaibigan po tayo. Kumbaga mga kapatid, ang inaasahan po ng Panginoon, isang patotoo niya, yung makikita po ng mga paligid, yung makikita po ng mga tao sa paligid natin, na mahal natin ang isa't isa. Amen? Yun po ang ating maging goal. Yun ang ating maging prayer. Na sa church, huwag kaaway ang makita mo. Huwag kagalit ang hanapin mo. Huwag yung magiging kasiraan. Huwag yung magiging kapaligsahan. Ang i-develop natin. Dahil mga Kristiyano tayo, hanggat maaari, atin pong maging kaibigan ang bawat kapatiran. Amen? Mga kapatid, ang mapagmahal na mananampalataya o ang mapagmahal na mga Kristiyano ay magiging patotoo ng puso at pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Be friendly, mga kapatid. Be friendly in fellowship. Mahirap po yung mga mananampalataya na pupunta lang sa church, pero hindi nakikiisa sa mga fellowship. Alam niyo po, kung may ladies fellowship, tapos tiyak mong babae ka, kasama ka dapat dun eh. Di ba? Medyo mahiya naman po tayo. Gawain pang kababaihan. Meron nga lalaki umaattend eh. Isipin mo lalaki umattend ng ladies fellowship, tapos ikaw. Ang ibig ko pong sabihin, why not develop that kind of attitude na kung merong gawain pang kabataan, ay kabataan ako, makikisama ako dyan. May gawain para sa young pro, sasama ako dyan. Mga kapatid, ang bawat fellowship, ang pinaka-intention nito ay ang magchismisan tayo sa isa't isa. Yun po ba yan? So ang purpose ng fellowship is to develop intimacy. Ang purpose ng fellowship is to strengthen one another. Hindi po maganda at hindi po natin, mga kapatid, ina-advise na ang ating fellowship ay sumentro sa buhay ng may buhay. Ito yung mga hindi magandang fellowship na kapag ka may kasamaan ka ng loob, pagka nakipagkwentuhan ka, ang pinagkakaisahan at ang pinag-uusapan nyo, yung kinasasamaan mo ng loob. Ang tawag ng Biblia dyan, evil communication. And you know what? Evil communication corrupt good manners. Kaya pagka yung ka-fellowship nyo, ganyan ang ganyan, habang nagpe-fellowship kayo, ingatan nyo yan, corrupt yan, mga kapatid. Kasi corrupt ng corrupt, hindi makatingin ng diretsyo. Mga kapatid, part ng ating spiritual growth, yung maiwasan po natin, na kung meron mang conflict, mga kapatid, palalakihin, yan po ay isang bagay na dapat masawata natin kaagad. Dapat maging instrumento ka ng Panginoon sa ipagkakasundo at hindi maging instrumento ka ng kaaway sa pag-aalitan at pag-aaway. Dapat medyo particular tayo doon. Teka, pag sinabi ko sa kanya to,
Lalala ang problema. Magkakaroon ng lalong bigat ng puso sa isa't isa. So, Lord, i-guide mo ko At para mangyari po na hindi maging problema, ang i-apply natin yung sinabi po ng text natin. Ano po ang sabi ng text natin? And let us consider one another to provoke, di ba? And let us consider to provoke one another, di ba? One another to provoke in love and to good works. Opo. Ang sabi ng 25, exhorting one another. So kaya importante na tayo po ay maging palakaibigan sa usapan ng fellowship. Hanggat maaari, ikaw na ang mag-take ng initiative. Kasi nga, the church is what you make it. Di ba? Hindi yung ikaw lagi ang naghihintay. Hindi nila ako binati, hindi ko sila babatiin. Di ba? Hindi sila lumapit, hindi ako lalapit sa kanila. Hindi nila ako nginitian, hindi ko sila ngingitian. Isipin niyo po, pagka ganun na naging katwiran natin, di ba? Kung may nakita kang isang hindi nakangiti, hindi ka na rin ngumiti. Nakita ka ng ibang hindi ka na rin nakangiti. Pambira, lungkot naman sa church na yun, walang nakangiti. Samantalang wala naman tayong role dito na ang labas ngipin, taya, di ba? So ang point ko po, mas maganda na kapag ka po may fellowship, game po tayo talaga. Di ba? So, napaka-importante po nito. Napakahalaga na makita ng bawat Kristiyano na una, ang magandang ma-develop nating church ay faithful. Pangalawa po, friendly. In fellowship. Diba? Ang sabi po ng Romans chapter 12 and verse number 9 and 10. Romans chapter 12 verses 9 and 10. Ang sabi po, let love be without dissimulation, abhor that which is evil, and cleave to that which is good. Anong sabi ng verse number 10? Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Be friendly in fellowship. Be friendly in forgiveness. Opo, alam niyo, tinatata ko lagi sa isip ko, ako kahit di ko sinasadya, pwedeng makapagsalita ako na makakasakit. Even without intention, possible po yan na may mabiro ka na hindi naman pala maganda yung naging biro mo sa kanya. Minsan nga po, honest statement without any bad intention can be used of the devil para po magtampo sa iyo ang isang tao. Alam niyo po, ang natutunan ko sa buhay, sabi ko parang sa driving lang po yan. Sino sa inyo mga nagda-drive? Pakitaas ang kamay. Yung bang, okay. Nakaranas ba kayo na nanggigil kayo doon sa mga nag-cut sa inyo? Opo. Pero aware po ba kayo na sinasadya o hindi sinasadya? May mga pagkakataon na nakakat nyo rin po yung iba? Bakit? Kasi nagda-drive ka. Kaya ayos-ayos na nagda-drive ka, tapos biglang kaya ang tendency mo, kakabig ka. Paano yun nandito? Nakat mo siya nang hindi mo sinasadya. Kaya yun ang naiisip ko. Lahat ba ng naranasan kung may nagkat sa akin, sinadya ba nila yon? So, mga kapatid, nakakatulong yon. Para kapag kaiinitang, bakit natako nito di ba? Tapos saan ka dadali niya? So, ginagamit ko pong illustration yan kasi in the reality of life, may mga tao na wala naman talagang intensyon. Wala naman talaga. Nakapagsalita, kung mali yung nasabi niya, wala siyang intensyon, pero mali lang talaga yung nasabi niya. Kaya ang napakaganda po na maging friendly tayo in forgiveness. Diba? In forgiving one another. So pagka ganyan po, mga kapatid, walang hindi ayos na magiging malala. Ang ibig ko pong sabihin, kung may conflict, maiaayos kapag ka na-develop yung tinatawag nating patawaran. And be a kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as Christ, for God's sake, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Okay? Be friendly in favor. Diba? Kung meron kang magandang magagawa, bakit hindi mo gawin? Opo, mga kapatid. Alam niyo po yan, na kami po, tuwan-tuwa kami sa Panginoon. Mahirap na lang ikwento ng detalye po yan.
Pero hindi namin ma-imagine kung paanong even sa material na aspeto ng buhay namin, hindi namin ma-imagine yung ipinagkatiwalang pagpapala ng Panginoon sa amin. Pero alam niyo po, ang masasabi kong tibok ng aking puso, na yung pong mga bagay na ipinagkaloob ng Panginoon sa amin ay maging pabor din sa iba. Ay, nitong Lunes lang po, di ba, Preacher TJ? How many young pastors and preachers ang nag-fellowship po doon sa Kubo? So, ang ibig ko pong sabihin, yung bang ang sarap sa puso na nakapagbibigay ka ng pabor sa kapwa mo, Kristiyano. Alam nyo, ang hindi nagiging maganda sa relasyon, isahan, lamangan, di ba? Taking advantage. So yun po, kaya sa usapan po ng pagnanais natin na magkaroon tayo ng maayos na church, una nga po, be faithful. Pangalawa, be friendly. Be friendly in fellowship, be friendly in forgiveness, and be friendly sa tinatawag nating favor. Anong po pwede natin panghawakan? Nung sulatan ni Apostol Pablo, ang Galatia, anong sabi niya sa chapter 6? Diba? So verse number 9, and let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. So verse number 10, sabay-sabay. As we have therefore opportunity. Amen? As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Minsan, ang tingin ng iba sa ginagawa ko, para namang, sorry sa term minsan kasi pagka talaga mabiro lang po ako, ganyan. Para kang, hindi po ba parang nauto niya kayo? Sabi ko, ang nauto, yung kaya mo ginawa yan dahil inuto ka. Pero yung kaya mo ginagawa yon dahil ugali mo yan. Kung kaya mo ginagawa dahil pagkatao mo yan. Kung kaya mo ginagawa dahil puso mo yan. Kung nanguuto sila, problema nila yon. Pero hindi ko ginawa yan dahil nauto ako. Ginawa ko yan dahil puso ko yan. And that is an application sa sinabi ng salita ng Diyos na bawat pagkakataon na ibibigay ng Panginoon sa iyo, gamitin mo yung pagkakataon na yan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na. Mga kapatid, dito nyo po magandang makita kung gaano po binibigyan ng emphasis ng Panginoon ang relasyon sa church. It is good to do good unto all men. But it is also good to consider how the Bible emphasizes yung church. Especially unto them who are of the household of faith. Mga Kristiyano, baka mamaya mas magaling pa tayo sa mga taong labas kaysa sa mga kapatiran natin. Baka mamaya mas kaibigan ka pa ng mga unbeliever kaysa ng mga kapatid mo sa Panginoon. Baka mamaya mas galante ka pa sa mga kaibigan mo, sa mga taong masasabi nating lihi sa kalooban ng Diyos kaysa sa mga kapatiran mo. Kaya napakagandang practice sa church na kapag kami nangangailangan, natutulungan. Diba? So mga kapatid, I can say, nang isa sa dinevelop ng Panginoon sa usapang church at relasyon ng mga kapatiran, particular sa Living Water Baptist Church. Ayan, nakikinig sila sa atin ngayon. That is actually, I can say, yung very proud ako na masabi ko po na yung practice ng hospitality, yung practice ng generosity, yung practice po ng talagang pagmamalasakitan, nakakatuwa. May mga pagkakataon, ako po mismo nagsasabi, PNG, baka magkasunod-sunod yung pong, pero ang sabi ng Bible, hanggat may pagkakataon. Anyway, sa church naman natin, walang pilitan, sa ayaw, amen? Pagkakataon lang lagi ang ibinibigay natin sa gusto. Mga kapatid, be friendly in fellowship. Be friendly in forgiveness. Be friendly in favor. Ikalawa po o ikatlo po, be fervent. Be a fervent member. Be a fervent member. Romans chapter 12, verse number 11. Romans chapter 12 and verse number 11. Pansinin po natin. Especially yung part na not slothful in business. Anong sabi? Fervent in spirit, serving the Lord. So sa usapan ng pagiging fervent,
Isa na sa binanggit ng Bible, yung tinatawag nating fervent in prayer. 'Di ba? Fervent in prayer. James 5:16. James 5:16. Kaya ang prayer meeting, hindi natin dapat magaang na tinitingnan po yan. Mga kapatid, let us develop yung pong tinatawag nating the attitude of prayer, yung prayerful attitude sa church natin. Hindi kailangan sa usapang mga prayer request lang. Pag nagsimula na ang service, may tumayo para sa opening prayer. Hindi ang ibig sabihin siya lang ang magpe-pray. You should pray also para sa service natin. You need to pray too. Diba? Gusto natin ng pinagpalang service, ipag-pray mo yan. Paano tayo pagpapalain nung nag-opening prayer? Ikaw kung ano-ano pinagagagawa mo. Diba? Kailangan connected po tayo. Pagka po merong tumayo para i-lead tayo sa prayer, kaya doon yung mapapansin po yung mga sumasagot na, yes Lord, okay, please Lord, di ba? O kaya yung siya mismo, habang nagpe-pray, yung leader, siya rin, umuusal din po siya ng prayer. Fervent in prayer. Fervent in passion. Di ba? Kasi ang usapang buhay sa Panginoon, puso po yan. At ang usapang pagsaserve, puso po yan. Ang usapang soul winning, puso po yan. Kaya nga ang dapat po, mga kapatid, ang mga mananampalataya, ang member ng church, ay dapat fervent in passion. Di ba? Sa Colossians chapter 3, verse number 23, malinaw po ang binanggit doon. Na ang gagawin natin, do it heartily. Gawin natin ng buong puso. Di ba? Halimbawa po mga kapatid, ngayon, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Anong isang nakikita nyo po na pattern? Hindi ba yung preacher very passionate? Di ba? Minsan nga napagkakamalian natin eh. Pero ang totoo nun, very passionate lang siya. Kasi doon tayo sinanay. Na kapag ka po ang preaching, ang pangangaral ng salita ng Diyos na, ang ating pong ginagawa, dapat lahat tayo konektado talaga, mga kapatid. At pag nag-share tayo ng salita ng Panginoon, sa training po natin, ayaw po natin ng parang, alam niyo po, makaraos lang. Sa bawat gagawin natin, laging ilagay natin ang ating puso. Yes, ang sarap pakinggan ng tugtog ng orchestra na hindi ang nabibigyang pansin lang ay ang galing ng pagtugtog, kundi sa kanilang pagtugtog, damang-dama mo ang passion. Napakaganda po na sa pag-awit ng choir, mararamdaman mo sa bawat nakatayo yung passion. Napakaganda po na sa ating pong mga usher at dun sa mga nasa ministeryo ng pagwe-welcome, damang-dama mo yung kanilang passion. Doon po sa awitan, sa kongregasyon, napakasarap ng makatabi mo, damang-dama mo ang passion na nandun ang puso niya sa ginagawa niya para sa Panginoon. Yung pong bawat naglilingkod, mga kapatid, nagre-render ng special number at anumang services na ginagawa, mararamdaman mo, hindi makaraos lang. Kaya kapag ang ministry po, nilalagyan ng standard, hindi dapat kinokontra yun. Hindi ka dapat negatibo roon. Bakit? Sapagkat para sa Diyos ang ginagawa natin. Kung nandun ang puso natin, tama lang, naiangat natin ang antas. Mga kapatid, fervent in prayer, fervent in passion, and fervent in proclamation. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, ang maganda sa church, talagang on fire at talagang all out sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? Mga kapatid, yung bang mararamdaman, yung power ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya pagka po ang church, ang mga miyembro ay fervent, ang church nagiging vibrant and victorious. Talagang, ang magandang image po, grabe tong church na ito, alive na alive. Oo, kaysa doon sa, ang tindi ng church na napuntahan ko, napaka-prayerful. Preaching na, talagang nakapikit pa siya. Wala po tayong garantiya na ang mga nakapikit ay nagpe-pray. Oo, pag time ng preaching, hindi naman po pwedeng doon mo isasabay yung pagpikit. Ano ho?
Oh, may nakita ka ba, Pastor? Hindi po. Yung nakita ko sa online, may nakapikit eh. Oh. Dito po sa Victory, wala. Pero sa online, nakita ko. Ha? Kapatid, nakita kita. Nakapikit ka dyan sa online, ha? Oo, dilat-dilat din pag may time. Di ba? Be a fervent member. Be a faithful member. Be a friendly member. And be a fruitful member. Diba? John chapter 15 verse number 5, ang susi ng lahat, konektado tayo sa Panginoon. Okay? So, ang kinakailangan po mga kapatid, sa usapang pamumunga, isa na po dyan, yung tinatawag nating fruit of the Holy Spirit. Fruit of the Spirit. Ang sabi po, maliwanag, but the fruit of the Spirit, Galatians chapter 5, beginning verse number 22. So, ang church ay dapat kakitaan ng bunga ng Espiritu. Tingnan niyo po yung line-up. Tingnan niyo po. Ang sabi po, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Ang sabi ng verse number 23, meekness, temperance, against such there is no law. Kung sinasabi natin na nasa atin ang Espiritu ng Diyos, doon sa unang tatlo pa lang, aralin yung mabuti. Love, joy, peace. Sa love. Love po ba kapag ka po nagtataniman tayo ng galit sa isa't isa? Love po ba kapag ka tuwan-tuwa tayo nagsasalita ng kapintasan ng kapatid? Love po ba mga kapatid yung siraan? Love po ba yung hindi nagbabatian? Love po ba yung nag-iiringan? Mga Kristiyano, be a fruitful member. Diba? Ang fruit of the Spirit, maliwanag po dyan. And then, fruit of the saved. Bilang mga ligtas, ito naman yung mga naaakay natin. Yung mga naaakay natin sa Panginoon, mga kapatid. Ito yung pagdadala natin ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Alam niyo po, nitong mga sunod-sunod na conferences na pinagsalitaan ko, siguro talagang alam ng Panginoon na kailangan ko ng encouragement. Alam niyo, nung ako po'y nag-speak doon po sa Lawag, alam niyo yan, yung sa Hosanna, Bible Baptist Church, di po ba? Yung pong kanilang enhancement, yung equipping, yung strengthening, yung conference na yan. Alam niyo po ba mga kapatid, nung time na kasama ko po si Pem, napakatagal na po niyan. At kung di ako nagkakamali, si Brother Mark ang kasama. Pangasinan to, Pangasinan. Yung northern, si Brother Mark dito at si Pastor Mark Cruz. Ako ang kasama ko, si Brother Mark. Nung time na yon, si Pem kasama niya, si Brother Mark din. Dito. Okay? Napunta po kami sa isang conference. At alam niyo, ang daming nag-forward po nung time na yon. At ang pinag-uusapan natin, napakatagal na panahon. And you know what? Doon sa conference, sa Lawag, sa Bacara, alam niyo po ba na meron doon na 12 pastor? Na talagang parang nagkaisang puso sila. Pakuha ng picture at nag-express. Ako po yung nag-forward nung nag-preach po kayo sa Pangasinan. Alam niyo kung ilan sila? 12. Na ngayon po ay mga pastor na. Mga kapatid, nag-speak po ako sa Santa Maria. May lumapit po sa akin doon. Yun po, men's fellowship. At ang karaniwan po sa kanila, yung mga key people sa church. May lumapit po sa akin. Nung grade 6 po ako, kayo po yung nag-preach. At ako po ay na-save. Grade 6 siya. Alam nyo kung anong edad na niya na lumapit po siya sa akin. Mga kapatid, sabi ko, ibang klaseng mang-encourage ang Panginoon. And you know what? Kung ang bawat Kristiyano lang magpo-focus sa pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. In fact, yan din ang reason kung bakit ang missions, binibigyan din natin ng pansin eh. Dahil maliwanag po na doon sa mga lugar na hindi natin kayang puntahan, kung tayo po ay isa sa prayer warriors ng mission sa iba't ibang lugar, di ba? Paano ko hindi ma-encourage? Paano ko madadaig ng mga discouragement? Kitang-kita ko po kung paano namumunga ang gawain.
Diba? Imagine po, hindi ko kayang ipaliwanag kung paano na ang katulad ko po magamit ng Panginoon sa mga, kung paano niya akong nagamit ngayon, mga kapatid. Pero, pagka nakakausap ko yung mga members natin sa Living Water, pag may kino-comment ka, mga workers, ang sisipag nyo grabe kayo kasi po, ginagaya po namin kayo. Okay? Mga adult namin, shout out sa Precious Rubies. Yung mga adults namin, alam niya po, kapag ka po sila, sabi ko, nakaka-bless naman kayo, nakaka-encourage naman kayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa amin po sa Living Water, aakyat sila ng third heaven para maka-worship. Diba? Aakyat po sila. Ang edad po nasa 70 pataas na Mga mukhang bata lang po ang Precious Rubies, pero may mga edad na po yun. Opo, mga kapatid. Pero alam niyo po, pagka in-encourage mo sila, minotivate mo sila, alam nyo, ibabalik nila, pastor, ito po yung bunga nung nakita po namin sa inyo. Nahihiya po kami na makita namin na ang pastor namin, napaka-dedicated. Don't get me wrong hindi ko po pinupuri ang sarili ko. I am just sharing a testimony na kung saan ini-encourage ako ng Panginoon sa mga ini-encourage ko. Kaya ang masarap, yung magamit ka sa buhay ng iba. Hindi po maganda, mga kapatid, na sa buhay natin, uy, alam mo, nandiyan ako sa church na hindi, kaya ako umalis dyan. Kasi, yun ang bunga, mga kapatid. Yung mga nawala sa church. Dahil sa hindi magandang patotoo po natin. Mga kapatid, be fruitful. By bearing spiritual fruit. By bringing souls to Christ. And by building up the other believers, the saints. Kasi yun po ang kalooban ng Panginoon. Di ba? For the perfecting of the saints. Para lahat daw po, till we all come in the unity of the faith. So napakaganda na tayo po ay magkaroon ng tinatawag nating church na kapuri-puri sa Diyos. Marami pa po ako naisip Pero naiisip ko, mahaba na yung oras. Diba? At malayo pa po ang Parview. Kapatid, ayoko lang bitiwan ayoko lang pong hindi mabigay ang isang inilalagay ng Diyos sa isip ko. Be a focused member. Maganda ring maturuan ang church kung saan tayo dapat nakapokus. Lagi yan, kabisado ng marami yan, looking unto Jesus, looking unto Jesus. Yan ang lagi nating sinasabi. Pero kapag po tinignan natin sa buhay natin, natisod ako kay ganito, hindi ko gusto ginawa niya. And then sira ang iyong araw, sira ang iyong paglilingkod, sira ang iyong mood. Dahil sa kung kani-kaninong tao. Anong problema? Kala ko ba looking unto Jesus? Kala ko ba looking unto Jesus pero naapektuhan ka ng sitwasyon? Kala ko ba looking unto Jesus pero natisod ka sa sinabi ni kapatid? Kala ko ba looking unto Jesus pero bakit galit na galit ka sa kapatid mo sa Panginoon? Looking unto Jesus, di ba? Mga kapatid, focus on Christ. Focus on Christ. Focus on the commission. Focus on the command of God. And focus on the crown. Yes. Si Apostol Pablo hanggang sa mamamatay na siya Talagang ang sinabi niya, talagang alam niya na may gantimpala. Nung sinabi po niyang, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus, mga kapatid, makikita niyo po na si Apostol Pablo ang hindi mastorbo ng kung ano-ano. Diba? Hindi siya mastorbo ng kung ano-ano. Nakaranas siya ng persecution. Tama? Napigil ba siya ng persecution? Nakaranas siya ng matinding pressure. Napigil ba siya ng pressure? He experienced pain. Nagkaroon siya ng thorn in the flesh. Apektado siya Ang bigat ng karamdaman niya, mga kapatid. Napigil ba siya nito? Naapektuhan ba siya sa idea ng pagtigil? No. Mga kapatid, bakit? Kasi natutunan niya na maging focused kay Christ sa kanyang utos at sa gantimpala. Kaya sinasabi ko po sa inyo, the church is what you make it. Be a faithful member. Be a friendly member. Be a fervent
member. Mga kapatid, be a fruitful member and be focused member. So, ibig sabihin po, ang Kristiyano ay dapat alam kung saan tayo at kanino tayo dapat nakatingin. Ipanalangin natin sa Diyos na ang church ay maging kapuri-puring church sa Panginoon. Huwag na po tayong magbigay katwiran sa mga maling ipinakita ng Panginoon sa atin ngayon. Mag-start tayo. Na itong papangarapin ko at magiging panalangin ko sa church. The church is what you make it. Kung makikilala ang church sa kung sino ka, sa anong impresyon at image, makikilala ang church. Sana po, magkaisa tayo ng puso. Naingatan natin ang pangalan ng Panginoon. At kung kine-claim natin na church tayo ng Panginoon, nawa, malinaw sa atin na dapat makilala ang church ng Panginoon sa katapatan, sa pagiging friendly, sa pagiging fervent, sa pagiging fruitful, at sa pagiging focused. Tumayo po tayong lahat.